Kumbinsido si Davao City Mayor Baste Duterte na may pinagtatakpan umano ang kasalukuyang administrasyon matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inilabas na pahayag ni Mayor Baste, sinabi nito na ginagamit lamang umano ng Marcos administration ang pagkakaaresto sa kanyang ama para takasan ng issue ukol sa national budget. Bobo din to si Baste eh. Diba? Yung ama mo, may issue na yan. 'Di ba? Yung issue na 'yan, kailangan fokusan ng gobyerno dahil seryoso po, no? Yung ginawang katarantaduhan ng ama mo, Baste. 'Di ba? Dapat talagang seryosohin 'yan. Tapos ang depensa hindi ginagamit lang yung issue ng tatay ko para pagtakpan yung mga ginagawa ngayon ng pagnanakaw ng administrasyon. 'Di ba? Parang eto yung issue ni Digong ngayon, maingay. Gusto ni Baste, yung atensyon ng mga tao ilipat sa administrasyon. Bobo ka! Diba? Bobo ka, Baste! Tanga ka! Sa totoo lang. Oo. Natural. May katarantaduang ginawa yung tatay mo eh. Diba? Hindi naman ginagamit yung issue ng tatay mo. Kasi noon pa man, ang tatay mo, iniimbestigahan na yan ng ICC. Klaro? Okay lang sana kung biglaan eh. Hindi naman biglaan to. Matagal na tong issue na to eh. Nandyan na yan, noon pa eh. Diba? Tapos ngayon sasabihin mo, ginagamit. Hindi mo lang matanggap eh. Na yung tatay mo na ginagaya-gaya mo, pati sa pananalita, ginagaya-gaya mo, oh, si Sir Nicolas Torre lang yung humuli. Diba sasampalin mo si Sir Nicolas Torre? Sinampula na yung tatay mo. Tatay mo nga walang nagawa, ikaw pa kaya? Tanggapin nyo na lang na yung Davao City na yan, hindi na kayo maghahari dyan. Okay? Ang bilis ng pagbagsak ng mga dutae, no? Noon na, sa tuktok sila dahil sa kayabangan. Eh, nagsawa yung mga Pilipino sa kayabangan. Lagapak pababa. Diba? Yan yung napala. Anyway, mga pre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, meron po tayong meron po tayong Facebook page. Yan, Ballpoint Man 2.0. At syempre, meron din po tayong TikTok, Ballpoint Man 2.0. At syempre, no, meron pa tayong isang Facebook page na Timbirador. Okay, huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. At syempre, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Okay? Alright. Okay, mga pre, no? Bigyan na po natin ito ng reaksyon, itong kayabangan po ng isang Baste. Okay? Yung attention po ng mga Pilipino, gusto niyang ilipat doon kay PBBM. Sabi nyo kasi kay PBBM, ano ka, weak leader ka. Ayan, weak leader, tinrabaho yung tatay mo. Anong nangyari? Diba, hindi makapalag yung tatay mo, Baste? Di makapalag kasi alam ng tatay mo na siya din talaga, may kasalanan. Diba? Hindi na nakapagyabang yung tatay mo ngayon. Hindi na nga makapagsalita dahil siguro sa nervyos. Diba? May nervyos din pala yung mga mayayabang. Pag kasi yung alam nyo, ganito kasi yan eh. Tatawa kayo ngayon, kinabukasan iiyak kayo. Nasa Bible yan. Diba? Noon, patawa-tawa kayo noon. Diba? Sinisiraan nyo pa yung administrasyon, pinagtatawanan nyo pa. O ngayon, dumating yung panahon, iyak! Si Digong buhay pa! Pero anong ginawa?
Yung mga DDS nagsindi ng kandila para kay Digong. Buhay pa sinindihan nyo na ng kandila. Maawa naman kayo. Mamaya papakita natin yan. Pero ito muna, bigyan po natin ito ng reaksyon. Kumbinsido si Davao City Mayor Baste Duterte na may pinagtatakpan umano ang kasalukuyang administrasyon matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inilabas na pahayag ni Mayor Baste, sinabi nito na ginagamit lamang umano ng Marcos administration ang pagkakaaresto sa kanyang ama para takasan ang issue ukol sa national budget. Takasan ng issue sa national budget, hindi naman tumatakas yung gobyerno. Hindi katulad ni Digong na nagtatago sana sa pumuntang Hong Kong, tatakasanan, din kinausap yung China, ni-reject siya ng China, balik dito. Yun ang takas. Pero ang administrasyon, nandyan lang yan, oh. Pwede nyo nga itapik yan araw-araw, eh. Hanggang sa magsawa kayo. Diba? Hindi tumatakas ang administrasyon. Ang Pangulo hindi tumatakas, baste. Nandyan lang yung Pangulo. Diba? Hindi katulad ni Digong na tumakas sana eh. Eh, hindi po siya tinanggap ng China. No choice kundi bumalik. Diba? Muling iginiit ng alkalde na walang jurisdiksyon sa Pilipinas ang International Criminal Court. O ayan, kahit ipilit nyo pa na walang jurisdiction yung ICC dito sa ating bansa, wala na kayong magagawa. Huli na yung tatay nyo. Diba? Sinadya kasi ni Digong na umalis sa ICC. Nung malapit na po siyang bumaba, sinadya po ni Digong na umalis sa ICC kasi darating ang panahon na ICC din yung maghahabol sa kanya. Ang akala siguro ni Digong, kahit umalis na tayo sa ICC, ay makakawala na siya dito. Diyan siya nagkamali. Diyan sa palpak. O, tingnan mo. Yung iniiwas-iwasan ni Digong, siya ding humuli sa kanya ngayon. Kasi may warrant of arrest na po galing sa ICC, ha? Taklaruhin ko lang po sa inyo. May warrant of arrest na po galing sa ICC. So, ito mga pre, no? Pakita ko po sa inyo yung warrant of arrest ng ICC para kay Digong. Yan. Sa mga nagsasabing walang warrant of arrest, meron po. Ayan. Okay? Legal po yan. Diba? Kaya hindi niyo pwedeng sabihin inaabuso si Digong ng gobyernong ito. Ang gobyernong ito ay nakikipagtulungan lang po sa ICC. Okay? Tinutulungan lang po yung ICC ng ating gobyerno. Kasi ang ating gobyerno, hindi po yan tatamad-tamad. Nagtatrabaho po yan para sa bansa, para sa kapayapaan. O ngayon, yung mga nanggugulo sa ating bansa, ay unti-unti na pong nawawala. Ay, nawawala tuloy. Nakakulong yung iba. Diba? O yan, para klaro ha. Yan. Sige. Proceed na tayo dun sa isa nating sa main topic po natin. Okay, tuloy po natin ito. Iniwala rin si Mayor Baste na ginagamit umano ng PBBM administration si CIDG Chief General Nicolas Torre. Natural! Magagamit talaga si Sir Nicolas Torre. Alam mo bakit? Trabaho niya yan eh. Kung may order yung ating, may utos yung ating gobyerno, basta legal, gagawin niya ni Sir Nicolas Torre. Lahat naman ng trabaho na ginagawa ni Nicolas Torre ay legal naman. Kaya wala siyang, hindi niya pwedeng ayawan ito. Diba? Basta tama yung proseso, gagawin niya ni Nicolas Torre. Imagine baste, ganito, parang nagtatrabaho ka sa isang company. Yung company na yan, gagamitin ka para mag-grow yung company nila. Diba? At ikaw naman, nagamit mo rin yung company. Alam mo bakit? Kasi kumikita ka eh. Basta tama yung proseso. Walang problema dun. Nagigits mo, baste? Yung gusto mong sampalin, parang gusto mong kulang na lang sabihin, uy, huwag mo namang arestuin yung tatay ko. Ginagamit ka lang ng administrasyon na yan. Parang kulang na lang, ganun sabihin mo eh. Siguro pag lumuhod ka, ay di ka rin papansinin. Sasampalin mo daw kasi.
para iligal na idetine ang dating Pangulo at i-deny ang medical care na kinakailangan nito. Samantala, nagtipon-tipon dito sa Rizal Park, San Pedro Square ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte maging ang Kala ko ba milyon-milyon? Tingnan nyo yung dami nila, Tingnan mo, marami na daw sila nito. mga government employees at city councilors. Sama-samang nagsindi ng Oh. kandila ang mga ito at Jesus Mariusip. Nagsindi ng kandila para kay Digong, buhay pa yung tao, sinisindihan nyo na ng kandila. Naman kayong ganun. Diba? Tingin nyo kay Digong. Inuli lang naman si Digong. Hindi naman tinukhang. Naunsa naman mo. Sama-samang nagsindi ng kandila ang mga ito at nagdasal bilang pagkondena sa pag-aresto kay dating Presidente Duterte. Nagsindi po sila ng kandila. Tapos, ipinagdasal nila yung nagmura sa Panginoon. Yung nambalahura sa Panginoon, pinagdasal po nila. Ang galing. Ang tatanga talaga. Ang tatanga talaga ng mga DDS na to. Patay Digong, ay kabalaka na alam mo. May mensahe si tropa. Ayaw daw kabalaka. Anong mensahe niya? Eto po yun. Patay Digong, ay kabalaka na alam mo din sa likod. Anda mo. Tatay Digong ay magkabalaka kay nara daw sila sa likod. Sa likod lang. Tapos yung sa harapan, si Digong. Tapos, noon, sabi nila, bago nyo makuha si Digong, dadaan muna kayo sa amin kasi nasa harapan kami. Tapos nung nahuli na si Digong, nasa likod na kayo. Ayari. Mo alalay o i-opera mo kinabuhi para lang sila. I-offer daw nila yung buhay nila para kay Digong. Pero bakit nandiyan kayo? Paano nyo i-offer yung buhay nyo kung nakaupo at nakatayo lang kayo? Ganyan ba yung proseso ng pag-offer ng buhay? After niyang ma-interview, maya-mayang gabi, uuwi na yan, matutulog na, kasi pagod. Kala ko ba i-offer mo yung buhay mo? Uwi na akong bahay kasi gutom at pagod na ako. Kala ko ba i-offer mo yung buhay mo? Yan kasi, hanggang salita lang eh. Ay, naku po. Siyempre masakit. Kasi hindi natin akalain gano'n ang gagawin nila kay former President Duterte. Ikaw lang yun, hindi mo inakala. Ikaw lang yun. Dahil napakabuti niyang tao. Napakabuti niyang tao. Mamamatay tao. Bobo ka, tanga. Yung mamamatay tao, mabuti para sa matandang to. Sa kakasigaw nyo ng Marcos resign, nakulong tuloy si Digong. Sa kakasigaw nyo ng Marcos resign, nakasuhan tuloy si Sara Duterte. Sinong nagkaso? NBI po, kinasuhan po sa DOJ. Diba? Sigaw pa kayo ng Marcos resign, baka susunod. Si Sara Duterte naman yung malabasan ng warrant of arrest dahil queen of tukhang. Nung alkalde pa yan sa Davao City. Isigaw nyo pa. Sigaw nyo. Nananawagan ng ilang Davaoenyo na magbitiw na sa pwesto si Davao City, pero iilan lang yung tao dyan, Wala pa 300. Pagpalagay nating 500. Kala ko ba lahat ng taga Davao solido? Alam nyo, lahat ng yung mga taga Davao natauhan na po. Diba? Tingnan nyo, iilan na lang kayo dyan, Wala na. Ang bilis ng pagbagsak ng tatay ninyo. Iiyak nyo na lang yan. Pangulong Marcos Jr. Samantala sa isang pahayag ng hugpong sa Tawong Lungsod Party, tinawag nitong direktang pag-atake sa demokrasya ng bansa ang pag-aresto kay Digong. Nananawagan din ito sa Sino ba kasi si Digong? Mamamatay tao lang naman yan. publiko na magkaisa at ipaglaban ang hustisya. Ipaglalaban talaga namin yung hustisya. At nagkakaisa kami para makulong si Digong. Tama ka. Nagkakaisa kami, promise. Nagkakaisa kami para makulong si Digong.
Huwag kayong mag-alala. Solido kami. Karapatan ng mga Pilipino. Marisol Montaño, UNTV Ah. News. Kaya palakpakan natin. At tandaan nyo, Amy Marcos, huwag nyong iboto yan. Digong pa rin yan eh. Oh, mga DDS! Mga DDS, mga Marcos! Huwag nyong iboto yan si Amy. Kaya nakita ko kasi, mga PBBM supporter, hindi buboto si Amy Marcos. Oh, si mga DDS ayaw din kay Amy kasi namamangka daw sa dalawang ilog. Diba? Paano na yan? Si Pulong umarangkada. Sorry, Pulong tuloy. Si Basti umarangkada. Nagpapansin. Siguro umiiyak yun ngayon. Basti, iiyak mo na lang yun. Nakakaawa ka naman. Diba? Hanggang bunganga lang kasi kayo eh. Kaya dapat naging babae na lang sana kayo. Kasi mabunganga lang naman kayo eh. Diba? Sa wakas, nagkaroon din po ng hustisya. Yung mga, yung mga namatayan sa panahon ni Digong. Diba? Yung mga namatayan ng anak. Sa wakas, nagkaroon ng hustisya. Ito pa lang yung simula. May bato pa, marami pang huhulihin. Abangan nyo yan. Abangan nyo po yan. So, yun lang po yung ating video ngayon mga pare. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. At syempre, meron po tayong TikTok, Ballpoint Man 2.0. At syempre, ating timbirador na Facebook page. Okay? So, hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Ayan na. So, kita-kits po tayo mamaya sa susunod nating video.